On this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng inventory management system in Excel. Like any other templates, meron itong product info, cost, stock, and on this tutorial, magdadagdag ako ng reorder info para malalaman natin kung kailan na natin i-order yung specific item. Pwede mo din ito i-filter para mag-act as your shopping list na pwede mong print. To make the template as easy as possible, hindi tayo gagamit ng advanced features like VBA and macro. Instead, gagamit tayo ng mga Excel functions na to create a dynamic template. If hindi mo pa alam itong mga formula na to, don't worry, i-cover din natin ito kung paano to gamitin. Okay, meron ako ditong Excel file na may tatlong sheet. That's inventory, stock in, and stock out. I pre-formatted the fields and tables here, so I assume na alam nyo na kung paano mag-format ng cells from my past videos. If you missed it, you can watch it now. Link is on the description. Sa inventory, may mga fields akong nilagay para malaman natin yung status ng inventory and yung profit natin. Sa stock in naman, dito natin i-record yung mga pumasok sa inventory natin. If umorder ka ng mga items from your supplier, pwede mo dito i-record yung mga items na yon. So dito meron akong item code, item name, date kung kailan ka nag-restock, and yung quantity. Sa stock out naman, dito mo i-record yung mga lumabas na item. Usually yung mga naibenta mong items ang pwede mong ilagay dito. Punta muna tayo sa inventory. As you can see, naglagay ako ng item code. This is very helpful if may mga items ka na halos magkakaparehas ang names. Ikaw bahala kung anong numbering or code ang gagamitin mo, but we have to make sure na it's unique or walang kaparehas. Ang gusto ko, if nakapaglagay ako ng code na may kaparehas, i-highlight ng software yung cell na yon so I can easily spot and edit the code. Pwede tayo gumamit ng conditional formatting to achieve that. So maglalagay muna tayo ng sample values dito sa item code. Let's say ito yung mga values natin and I intentionally added a duplicate item. Now, iselect natin yung mga cells na applyin natin ng conditional formatting. Now that it's selected, make sure na nasa home tab ka, then click natin yung conditional formatting. Now, meron ditong highlight cell rules. So, select natin yung highlight cell rules. Then, click natin yung duplicate values. So, dito, pipili tayo ng formatting kung ano yung i-apply na format ng Excel dun sa mga cell na may kaparehasang value. So, pwede natin i-select dito kung ano yung preferred natin. In this case, preferred ko yung light red field with dark red text. Then, click OK. As you can see, na-highlight yung mga cells na may duplicate. I can now spot that cell and make a necessary adjustment. So, pwede ko na itong gawing I-104. If maglalagay ulit ako ng duplicate items like this one, ma-highlight ulit yung mga cell na ito. So, ibabalik ko na ulit. Gagawin ko na itong I-106. So, tuloy natin hanggang sa ibaba. Sa item name and description naman, dito natin ilalagay yung brand name, item name, and pwede pa kayong maglagay ng any relevant info like how many grams or ml yung item. Pwede din natin dito iset yung unit and yung mga presyo. Sa supplier price, ito yung presyo kung magkano mo ito nabili sa supplier mo. Then sa selling price, ito yung presyo kung magkano mo ito ibebenta. So ito muna yung ilalagay natin. Sa initial stock naman, dito natin ilalagay yung mga existing stock natin. If meron na kayong inventory before pa natin gawin itong template, pwede mo ilagay yung mga items na yun dito. Pagpalagay natin na ito yung initial stock ng ating inventory. Now, sa stock in naman tayo. Sa stock in, dito natin ilalagay yung mga pumasok sa inventory. Magbe-base tayo dito sa stock in sheet. So, puntahan natin yung sheet na to. Dito, as you can see, meron ulit akong item code and item name. Itong item code, gusto ko gawing drop-down list ng mga items na nasa inventory ko. Para makagawa ng drop-down list, make sure na selected yung cell na gusto mong lagyan ng drop-down list. Then, punta tayo dito sa data. Then, data validation. Sa allow, select natin yung list. Sa source naman, click natin itong button na to.
and then select natin yung mga cell na gusto nating ilagay sa drop-down list. In this case, punta tayo sa inventory, then select natin yung item number. Ang gusto ko i-select yung row number 9 hanggang sa pinakadulo. So, click natin to, then press Ctrl Shift down, isa-select nito yung mga cell na may value. I-press ulit natin yung Ctrl Shift down para ma-select hanggang dulo. After nyan, click natin OK. As you can see, pwede na tayo mamili ng item code based sa kung ano yung nasa inventory sheet natin kanina. So, pwede natin kopyahin tong sheet na to hanggang dito sa baba para ma-apply yung drop-down list. As you can see, pwede na tayo pumili ng iba't ibang item code depende kung ano yung nakalista doon sa ating inventory. Sa item name naman, gusto ko auto-populate na din ito. Kung anong item code na pinili ko, yung corresponding name niya dapat yung lalabas dito. So, to do that, gagamit ako ng VLOOKUP function. Isa-select ko muna itong unang cell, then tatype ko VLOOKUP. Then for the lookup value, isa-select ko kung ano man yung item code ko rito. Sa table array naman, pupunta ako sa inventory sheet, then isa-select ko yung cell mula sa item code hanggang sa item name. So again, make sure na i-select mo hanggang sa ibaba. So i-press natin yung Ctrl Shift down para ma-select hanggang sa ibaba. Don't forget na i-fix natin yung reference ng cells na to. So select natin tong reference na to and press F4. Comma, for the column index number naman, itatype ko dito is 2. Kasi nasa pangalawang column yung mga item names natin. Now, for the last argument, we have two options. So, ang pipiliin natin is yung false, which represent exact match. Now, pwede na natin yung kopyahin hanggang dito sa ibaba. As you can see, nung kinopya natin yung mga formula, yung ibang cells ay nag-result to an error. It is because hindi alam ng VLOOKUP function kung ano yung lalabas na value if the item code is blank. Now, para mawala yung error, we can use if-error function. So, I'll modify the formula and maglalagay ako sa harap ng if-error formula. Sa dulo, lalagyan ko ng comma because yung formula natin kanina is the first argument. Now, sa second argument naman, ilalagay mo dito kung ano yung preferred value mo if the first formula resulted to an error. In this case, ang gusto ko blank lang ang ilagay. So, tatype ko dito, open and close quotation marks. So, pwede na natin ulit yung kopyahin dito sa iba pang cells. So, subukan natin ulit maglagay ng different item code dito sa ating dropdown. As you can see, automatic lalabas yung item name. Sa date naman and quantity, manual nating ilalagay yung mga values. So, wala itong formula. Now, ayusin na din natin yung stock out. Same lang yung gagawin natin dito like sa stock in. Pero ang technique dyan is i-delete natin itong sheet na to. So, delete muna natin. Right-click, then select delete. Now, let's copy the stock in sheet. Right-click natin yung stock in sheet, then click move or copy. Make sure na selected yung create a copy. Then click natin yung move to end. Now, click OK. And then magkakaroon tayo ng copy ng stock in sheet. Pwede nating i-rename ito and gawin itong stock out. I-rename na rin natin itong column na to and palitan to ng stock out. And yan, meron na rin tayong stock out sheet with the same formula dun sa ating stock in sheet. Now, balik tayo sa inventory. Sa stock in column, gusto ko auto-populate na yung quantity. Once na nag-input tayo sa stock in sheet, pwede tayo gumamit ng SUMIF formula para makuha yung mga values sa stock in sheet. So, mag-select muna ako ng isang cell. Then, I'll type in SUMIF. We have three arguments here. That's range, criteria, and sum range. Sa range, isa-select natin yung range kung saan makikita yung mga criteria. In this case, yung item code sa stock in sheet. So, punta tayo sa stock in sheet. Then, make sure na selected natin yung item number or yung item code
mula sa row number 2 hanggang sa ibaba. So again, pe-press natin yung Control Shift down and press ulit natin yung Control Shift down para ma-select hanggang dulo. So i-fix natin yung reference, select natin to, and then press F4 to fix the reference. Now for the second argument, that's criteria. So ano yung gusto mong hanapin dun sa range ng criteria kanina? In this case, kung ano mong value ng item number na nandito. So i-press natin ang 3 beses yung F4 para ma-fix yung column reference. Now, for the last argument, that's sum range. Isa-select natin yung ito-total na range if the criteria is found. So dito sa stock in sheet, i-select naman natin yung quantity. So isa-select ko itong row number 2 and then press Control Shift down para ma-select hanggang sa ibaba. I'll press F4 para i-fix yung reference. After nyan, makikita na natin yung total ng each item code. So pwede na natin yung kopyahin hanggang dito. So for example, magdadagdag ko ng bagong item. So isa-select ko muna to and I'll drag this down. So let's say for 110, this is pack candies. For example, ang supplier price niya is 8, ang selling price is 10. And then for example, meron kang initial stock na 10 packs. Now, punta tayo dito sa stock in, punta tayo sa taas. Dahil in-add na natin yung item 110 dun sa ating inventory, dapat lalabas na siya dito sa ating dropdown. So select natin yung I110 and dapat auto-populate niyang ilalabas yung corresponding item name, which is the pack candies. Let's say dalawang beses tayong nag-replenish ng pack candies. So isa-select ko ulit itong item code na to, which is 110. So for example, yung unang purchase natin is October 23. Bumili tayo ng pack candies. Then yung pangalawang replenish natin is October 30. Let's say yung unang purchase natin sa supplier is 10 packs. Then yung pangalawang purchase natin is 15 packs. So that's a total of 25. If babalik tayo sa inventory, dapat we have the same total just like this. Sa stock out naman, we have the same approach. Gagamitin tayo ng sum if function. Pero ang Excel trick ulit na gagamitin natin is kokopyahin ko itong stock in, then ipipaste ko dito sa stock out. Let's just modify the formula and palitan natin yung sheet name to stock out. Now, kopyahin natin yan hanggang dito. Now, let's test again the formula. Punta tayo sa stock out. And let's say, naglabas tayo ng 2 beses sa magkaibang date. So, isa-select ulit natin, for example, is yung 110. So, maglalagay ko ng dalawang 110. And let's say, for example, noong October 25, naglabas tayo ng 5 packs. And then, noong November 3, for example, naglabas naman tayo ng 6 na packs. So, ang total niyan is 11. So, dapat 11 din yung total quantity ng stock out. So, tama yung ating formula. Dito naman sa ending stock, magpa-perform lang tayo ng simple operations. So, that's initial stock plus yung pumasok na stock minus yung lumabas na stock. Now, copy natin to hanggang dito sa baba. And, meron na tayong ending stock. As mentioned sa intro ng ating video, maglalagay din ako ng reorder info para malaman natin kung kailan tayo order at ilan yung o-orderin natin. Ito yung mga columns natin and mag-uumpisa tayo sa reorder level. Dito, pwede mo iset kung anong level mo gusto umorder ng specific item. For example, nilagay ko dito is 10. Ibig sabihin, if meron na lang akong 10 ganitong item sa inventory, o-order na ako para i-replenish yung stock. So, manually ko ilalagay dito yung mga values ng reorder level. Sa soap, let's say 5. Sa noodles, let's say 5 din. Now, for the canned meat and canned fish, let's say kapag 10 na lang yung nasa inventory ko, o-order na ako. For the soy sauce and vinegar, gawin natin 5. For the chips, let's say 10. Pack biscuits, for example, 5. And then for pack candies, let's say 5. Now, punta naman tayo dito sa next column.
pwede natin to gamitan ng formula. And ang ideal gamitin dito is if function. Since meron tayong condition na gagamitin. Yung condition is if yung ending stock is mas mababa na dun sa reorder level, o order na tayo ng specific item na yun. Otherwise, ilalagay lang natin is stock is okay. So dito, I'll type in if. Then sa logical test, I'll check if the ending stock is less than reorder level. If the value is true, o-order na tayo. So ang ilalagay ko dito is need to reorder. As you can see, naka-enclose yan sa double quotation mark because we are dealing with text values. Otherwise, if it is false, ang ilalagay ko lang dito is stock is okay. Now, pwede na natin yung copyhin hanggang dito sa ibaba. Pwede din natin to gamitan ng conditional formatting. If we need to reorder, dapat kulay yellow. If item is okay, dapat kulay green. So, select natin tong lahat ng cell na to. Then, dito sa home, select natin yung conditional formatting. Now, select natin yung highlight cell rules. Then, text that contains. So, select natin yung text that contains. If the cell contains stock is okay, dapat kulay green yung ating cell. Okay? Now, dadagdag pa ulit tayo ng isang conditional formatting. So, click ulit natin itong conditional formatting, then highlight cell rules. Select ulit natin yung text that contains. Now, ito naman ay para dun sa mga item na need to reorder. So, ilalagay dito, need to reorder. Then, ang ilalagay kong kulay is yellow. So, i-test natin yung conditional formatting. Let's say dito, yung initial stock ko, gawin natin 9. So, as you can see, yung ending stock natin is less than the reorder level. Ibig sabihin, kailangan na natin mag-order. And ito yung lumabas sa ating reorder column. Nakalagay dito, need to reorder para malaman natin kung ano yung item na kailangan na natin i-order. As you can see, na-apply din yung conditional formatting na preferred natin. In this case, yellow. Now, for the reorder quantity, ilalagay natin dito kung ilan ang i-order natin once na kailangan natin mag-replenish ng stock. So, we can manually put numbers here. Let's say on this item, o-order ako ng 20 once kailangan ko na mag-reorder. So, lalagay ko dito 20. So, ito naman, let's say for example, 25 to 25 din. Then ito, let's say for example, 50. Yan, 50. 25 din. 50, 25, 25. So, ito yung preferred kong number of stock na o-orderin ko once na kailangan ko na i-replenish yung item na yun. Now that kompleto na itong table natin, pwede na natin lagyan ng formulas yung mga field sa taas. Umpisahan natin sa value of item. So, ito yung amount kung magkano yung total sales mo. It is simply the stock out multiplied by the selling price. Ang gagawin natin is kukunin natin yung amount ng kada item saka natin ito total. Pwede tayo gumamit ng sum product function since yun exactly ang ginagawa ng function na to. So dito, I'll type in sum product. Then, isa-select ko yung mga columns na ipagmumultiply natin. So, sa first argument, isa-select ko muna yung selling price hanggang sa ibaba. Then, sa second argument naman, yung stock out. I-fix ko lang yung reference para hindi na ito magalaw. And that's it. Meron na tayong value of item sold. So, i-check natin kung tama yung value. In this case, ang may stock out lang is yung pack candies. Naglabas tayo ng 11 stock. And ang selling price ng pack candies is 10. So, that means 10 times 11 is 110. So, tama yung ating value of item sold.
For the supplier price naman, ito yung supplier price ng mga product na naibenta. So that's stock out multiplied by supplier price. Pwede natin kopyahin yung formula natin kanina. So kokopyahin ko to. Then modify lang natin, i-drag yung isang reference from selling price to supplier price. Yan ay lumabas na supplier price. It is because meron tayong lumabas na 11 stock and ang supplier price niya is 8. So 8 times 11 is 88. Now that meron na tayong value of items sold and supplier price, makukuha na natin yung profit. That's value of items sold minus supplier price. So dito pa lang, malalaman mo na agad kung magkano ang kinita mo based sa lumabas na stock sa inventory mo. Punta naman tayo sa inventory management section. Ang objective natin dito is malaman yung value ng inventory mo, yung purchase cost, and yung napipredict nating kita once mabenta lahat ng natitira sa inventory. Start tayo sa inventory value. Take note na meron tayong ending stock sa table and this represents yung mga natira sa inventory. So we can multiply the ending stock sa selling price. Gagamit ulit tayo ng sum product. So kokopyahin ko na lang yung formula ng value of item sold. Then ipipaste ko rito. Modify lang natin yung formula. Then i-drag natin yung reference from stock out to ending stock. So ito yung lumabas na value. Ibig sabihin, meron ka pang 3,980 na inventory value based sa kung ilang stock yung nasa inventory mo. Yung supplier price naman has the same approach. But instead sa selling price, yung supplier price dapat ang cost reference. So again, kokopyahin ko ito sa supplier price. Then I'll modify the formula and drag the selling price papunta sa supplier price. Sa projected profit, ito yung napipredict natin kita once na mabenta na yung natitira sa inventory. It is simply the difference of inventory value and the supplier price. So ipag-minus lang natin, and yan na yung lalabas na value. Now dito sa reorder cost, dito mo malalaman kung magkano yung kailangan mo para i-replenish yung inventory. Remember na naglagay tayo kanina ng reorder quantity. So i-multiply lang natin ito sa supplier price. Depende din tayo dito sa reorder column. And ang bibilangin lang natin is yung mga items na may remarks na need to reorder. So, paano natin gagawin yun? Nagamit pa din tayo ng sum product formula. So, I'll type in sum product. Then, I'll select the supplier price and the reorder quantity. Now, ito yung tricky part. Isasama natin itong reorder column kasi ang bibilangin lang natin is yung mga cells na may remarks na need to reorder. So, magdadagdag ako ng third argument. Let me type first the formula. As you can see, unusual yung nilagay nating formula sa third argument. If mag-evaluate kasi tayo ng condition sa sum product, nilalagyan natin ito ng dalawang dash and ini-enclose ito sa parentheses. Yung nasa loob ng parentheses are the conditions. So sa condition, ito yung range ng cells na ini-evaluate natin. Ito naman yung logical operation and we want to check if the range is equal to need to reorder. If the condition is true, ang ilalabas na sagot ng sum product is 1. If it is false, 0. Kung iti-table natin yan, ganito ilalatag ng sum product formula yung mga values. Yung mga items na need to reorder, 1 ang value. And 0 naman if otherwise. Ang gagawin ngayon ng sum product is i-multiply muna yung mga columns, then kukunin yung sum ng mga product. That's why it's called sum product formula. Once we enter the formula, ito na yung lalabas na value.
If i-check natin sa table, kailangan na natin umorder ng 20 na shampoo. Kung ang supplier price ng shampoo is 40, so ibig sabihin 40 times yung orderin natin na 20, that's 800. Kaya 800 ang nilabas na total reorder cost nitong formula. Kung mapapansin nyo din, hindi niya kinount yung ibang cell because ang item lang naman na may need to reorder remark is yung shampoo. Now, one last thing. Gagawa tayo ng shopping list na pwede nating i-print. We can do that by simply adding filter button sa ating table. So, iselect natin itong mga cells na to hanggang sa ibaba. Then, dito sa taas, select Sort and Filter. And then, i-click natin yung filter. Now, magkakaroon yan ng filter button. If gagawa tayo ng shopping list, click lang natin itong button sa reorder. Then, i-filter natin yung items na may need to reorder na value. And that's it. Pwede mo na i-print yan as your reference sa pagbili ng bagong stock. So, dagdagan natin yung mga item na need to reorder. For example, ito, meron kang initial stock na 4. So, magmamark yan as need to reorder. And then, for example, itong item na to is meron na lang 8. So, need to reorder na rin siya. As you can see, tumataas yung value ng reorder cost because nadadagdagan yung mga items na kailangan nating order. In this case, that's 20 times 50 plus 25 times 50 plus 50 times 60. So, magto-total yan ng 4,300. Kung gagawa ka ng shopping list, select mo lang itong filter button and then ang select lang natin yung mga need to reorder value. And then ito na yung list na pwede mong i-print. Let me know in the comments if nagustuhan mo itong video na to. If gusto mo yung mga ganitong content, consider subscribing to the channel. Check out also my other videos in project planning, Excel tutorial, and Primavera P6 tutorial. If naghahanap ka naman ng template kung paano gumawa ng amortization schedule sa Excel, you can watch this video here.